pangarap, san man umabot tayo. Bati ko rin ang mga tagapagpakinig ng programang Buhay OFW ngayon sa DWDD 1134 Armed Forces Radio. Mabuhay kayo mga OFW, mga bayani ng Pilipinas. Okay, magandang buhay, Luzon, Visayas, Mindanao. Narito naman po tayo sa programang Buhay OFW ngayon, Bantay at Kasangga. And of course, Siyensya, Teknolohiya. Okay, mukhang umanga tayo. Thank you, internet connection. Tayo po'y naka-post, pero naririnig naman yung ating boses, di ba? Okay, at siyempre po, tayo po'y napapakinggan sa DWWD Armed Forces Radio, ang boses ng Kawal Pilipino, at ang ating po mga OFW sa apat na sulok ng mundo, at siyempre po ito ang Bantay at Kasangga at mga chapter. Hindi na po natin sila isa-isa, dami po nila eh. Pero congratulations sa Bantay at Kasangga Qatar chapter. Okay, at siyempre papakinggan po natin bago tayo magsimula at bago natin pakilala yung ating mga kasama, pabatiin muna natin ang ating partner, siyempre po ang founder ng Bantay at Kasangga, wala ba kundi si founder Albert Guanzon. Yes, magandang araw po sa inyo mga kataray, lalo-lalo na po sa ating kasamahan na si Sir Jun. Sir Jun Sino, na kung saan mapalad tayo dahil sinamahan na naman tayo araw na to. At nasa po batiin ng mga ating mga taga-subaybay, lalo na po ang forces natin nagmamahal sa ating mga Pilipino. Magandang hapon po sa inyo. Okay, at syempre po ang ating kasama ngayon na magbibigay ng magandang future sa ating mga OFW. Sabi nga, uwi ka na. Bakit kaya? Pero pasensya muna po kayo at ang aking screen ay medyo natutulog. Salamat po sa aming internet connection. Pero at least naririnig yung boses ko. Ayan, I'm back. Okay. Siyempre mapakilala na po natin ang my business. Ay, my saving. Ay, my receipt is my business. Ayan. Walang iba kundi si Brother June Sonyo from California. Hello, Brother June. Hello. Kumusta po kayo dyan? Kumusta kay Chairman Albert? Salamat sa good evening dito sa amin ngayon. Ayan. Good evening pala ngayon sa Amerika. Tayo naman ay good afternoon. Pero mukhang bagong gising lang ang ating kaibigan sa Amerika. Anyway, ayan. Meron tayong kinasasabikan na mangyari sa susunod na buwan. At bago niyo po marinig yung aming pong paliwanag tungkol dito sa ating resibo, sa pamamagitan po ng resibo, pwede po kayong yumaman. Hindi po imposible. Pero bago lahat, panoorin niyo muna po ang video ni isa pong sikat na artista. Sige po, panoorin niyo na po. Magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa mga miyembro ng Bantay at Kasangga ng mga OFW sa buong mundo. Gusto kong ipaalam sa inyo na sa darating na Marso, maaari na tayong magsimula ng isang malaking proyektong pang-ekonomiya para sa ating mga kapwa OFW sa buong mundo. Ito ay ang Bika Savings. Ito ay isang paraan ng pag-iimpok na nag-uugat sa ating mga gastos sa pamamagitan ng pagkolekta ng mga resibo. Opo, tuwing kayo ay mamimili, kailangan lang humingi ng resibo mula sa tindahan, kuhanan ito ng larawan at ipadala sa sistema. Dito na magsisimula ang pagkakataon na magkaroon ng cash savings. Kapanapanabik ito, kaya abangan natin. Ayan, palakpakan natin. Sino kaya ito? Hindi mo papakita. Ayaw pakita, daya Thank you so much po dun sa gumawa po ng
Artificial intelligence. Okay siyang galing ha. Okay, ayan, napakinggan niyo po yung pong message po ng isang bini-bini na wag na natin pakilala kung sino. Siguro magtataka kayo kasi sabi nga launching na po sa susunod na buwan. Pero kaya nga po narito ngayon ang ating pong California friend, no? From California. And of course, long friend ko na po ito. Hindi po siya bago sa atin. At siyempre, ang ating founder ng BK, sila po yung magpapaliwanag po kung ano itong sinasabing resibo. Dahil lang sa resibo, posible na ikaw ay yumaman. Hindi man yumaman, sumarap ang buhay. Ayan. Okay, siguro pakinggan muna natin ang ating Kajun Sonyo tungkol po dito. Di magandang araw at binabati muna natin po ang mga taga-Armed Forces of the Philippines dito sa station ng DWDD at ganoon din po kay Chairman Albert at siyempre sa inyong host. At huwag ninyong kalimutan na panoorin yung avatar natin na ginawa tungkol sa resibo. Magugulat kayo doon sa kung sino yung nagsasalita na yon. Yan. So, salamat sa time na pinagkaloob ninyo muli sa amin, lalo sa akin dito. So, ano bang pinaka-main topic natin, Ma'am Terry? Tungkol sa ating gagawin. Okay, of course, yung ating mensahe parang nagbibigay talaga ng pag-asa no? Lalo na po sa ating mga kababayan na matagal na sa ibang bansa, 'di ba? Pero hanggang ngayon ganun pa rin yung buhay nila. 'Di ba? Kailangan magkaroon na ng pagbabago. Pero bago ang lahat, syempre kuhanan muna natin ng kanyang statement o mensahe si founder ng Bantay at Kasangga to Kasi yung ating mensahe nakalagay doon BK Savings. So, alamin natin kay Founder Albert bakit BK Savings. Okay, magandang hapon ulit Katire at sa ating taga-subaybay. Siguro yung savings na yan para clear sa lahat, maya-maya po ay maganda talaga pag si Sir John makapagpaliwanag dahil po ay para clear ang lahat. Ito po ay malaking bagay po sa ating mga, hindi na po sa ating mga member ng Bantay at Kasangga ng Tabagyo, sa global. Kung saan ay pati yung mga OFW, mga families nila, OFW families, makinabang talaga dito. Ito po yung unang makinabang maliban sa ating mga members. Kung sana ay matagal na po talaga nating inaasam-asam na magkakaroon tayo ng programan katulad ito. Dahil na ay isa sa programa natin yung programa natin na magkakaroon ng hanap buhay ang ating mga members, ay ito na po ang isa sa programa na kung saan napakaganda po na wala pong ganong kumbaga hindi nakahaso sa buhay Katire dahil nga ay sa pamagitan ng panibagong teknolohiya ay ilang percent na lang yung gagalaw nito. Kumbaga ang gagalaw nito ay ito na talaga yung ating teknolohiya ngayon na kung saan ay pamagitan po ng ating kasamahan diyan sa Amerika, sila ni Sir John. Ito po ay malaking tulong po sa Bantay at Kasangga ng Republic. Yes, bago tayo bumalik kay Kajun, tanungin muna kita bilang chairman ng Bantay at Kasangga, bakit nung marinig mo ito, nainganyo ka talaga na may pag-asa ang ating mga kababayan dito sa resibo na ito? Ano yung parang naka-attract sa'yo o naghimok sa'yo na mabilis kang nag-join at nag-oo, nag-approve? At ito nga, lumawak na lumawak. Ano yung nakita mo? Una-una pa lang, kasi nga makikita mo naman sa taong kausap kung gaano katotoo yung mga sinasabi. Kaya ako naniwala dahil po ay yung taong kausap natin ay
kumbaga alagad ng Panginoon. Kumbaga, nandyan po sila, may guidance ng ating Panginoon upang makatulong sa ating mga kababayan. So hindi pa ako nagdadalawang isip dahil po ay nakikita ko talaga at matagal ko nang hinahanap ng ganitong klaseng programa. Ngayon, nang makita ko na ito na sinasabi ko na ito na ang ating hinahanap, na matagal nang hinahanap na ngayon nang dumating sa loob ng dekada na ata. So, napakaganda yung programa, kaya ako po'y nainganyo dahil po ay hindi ka na masyadong hindi ka na masyadong maghihirap sa paghanap buhay pag ito yung gagawin mo lang. So, yun po, kasi kaya po ako nainganyo. Yes, okay. Ngayon, alamin naman natin sa ating Kajun, bakit kaya lahat ng makarinig nitong resibo nito parang namamagnet, na hindi makinig o ano man yun. Bakit kaya? Ano sa palagay niyo, ano ang mayroon sa resibong sinasabi? Malalaman natin ngayon yan kay Kajun. Go ahead. Okay, salamat at yung inspiring naman si Chairman. Mas lalo akong na-inspire. Anyway, gusto ko lang bigyan ng din at pansin yung background ng industriya nito, yung negosyo ng resibo. In general, ang negosyo sa resibo ay tinatawag na spend management industry. Isa itong industriya sa pagmamanage ng gastos. At present, ang market value ng negosyong ito, ng industriya ito. Pag sinabi mong industriya, yan yung mga iba't ibang malalaking negosyo like ads industry, yung promotion industry. Ito, spend management industry. So, mayroon siya ngayong kabuuan na $15.9 billion ang kanyang total market value. $19.9 billion. Ganon kalaki ang industriya ng spend management. Ito ginagalawan ito ng mga malaking kumpanya rito sa Amerika. Kaya mahalaga kasi sa isang nagninegosyo na alam mo kung saan napunta ang pera mo. Kasi kapag ang isang negosyo o individual hindi alam kung paano in-spend at kung paano ginagastos at kung saan napupunta ang kanyang income, malamang bangkarote yun. So mahalaga sa maintindihan natin lahat na yung resibo ay bahagi siya ng industriya ng spend management industry. At bago sa Pilipinas, kasi saan ka nakakita nga naman, i-manage mo lang yung resibo mo, i-keep mo yan, picturean mo lang yan, at i-keep mo yan, at doon magsisimula ang iyong savings. Parang no-brainer, parang napakadaling gawin. Pero dapat natin pong maunawaan din na ang trabaho ng artificial intelligence ngayon ay para madaliin at gawing madali lahat. Huwag nang pahirapan ang buhay, ika nga. Itong ating gagawing kabuhayan, ang mangyayari nito, 90% ng activity, yung work to do ng isang tao, ay artificial intelligence ang gagawa. Ngayon, pag tinanong natin, ano ba yung AI? Ano ba yan? Napakaraming issue ngayon about AI. To simplify the AI, is a machine. Is a machine siya. Is a cellphone. Matagal na yung AI actually sa atin.
Oo, kasi ang trabaho ng artificial intelligence, yung hindi kayang gawin ng tao, Yes. ay pwedeng gawin ng machine. O katulad nito, kung wala itong technology ito, sa tingin mo ba, magkakausap tayo, dito ako lang ilang milyahe. Di ba? Yes, correct. So, hindi siya bago. Oo. Isipin mo, dati, nung bago ka, year 2000, tama, year 2000, bibili pa ako ng mga card para tumawag sa inyo sa Pilipinas. Pabira ngayon, isang pindot ako, nagkakaharapan na tayo. So, yan yung technology. So, nandiyan na sa kamay natin yung artificial intelligence. Ang kakaiba lang, dahil yung resibo na atin pong i-manage ay mayroong rewards tayo na makukuha. At ito yung savings na pinag-uusapan. Ganun na kasimple. Ngayon, ang tanong ng marami, ano ba naman ang halaga ng resibo? What is receipt? Ano ba naman yan? Alam mo na, tuklasan natin na may apat siyang pakinabang yung resibo. Una, kapag ang resibo mo ay iyong itinago, itinabi, makakatulong yan upang i-track mo ang iyong gastos. O makakatulong yan para sa spend tracking. Pangalawa, na pakinabang ng resibo ay tinatawag na legal documents. Di ba, kapag nagsauli ka ng mga produkto, Yes. hindi tatanggapin yan pag walang resibo. Kaya pati sa Congress, hinahanap yung resibo. Oo nga. Hinahanap ko yun. Maraming mga transaction na legal na transaction na kapag walang resibo, magkakaproblema. Dahil ang resibo is a proof of legal na transaction. So, kailangan i-keep mo yan. Kailangan itago mo yan. Ang pangatlong pakinabang niya, kaya siguro talagang mahalaga, Ma'am Terry, yung i-explain na mabuti why receipt is so important. Kasi, makaisipin na natin lahat na, resibo lang yan, may mahalaga ito, may value. So, katulad yan, ang pangatlong pakinabang ng resibo sa taxation. Yan. Kapag nagbayad ka ng tax, hahanapin sa iyo ng BIR, ang resibo. Eh kung hindi mo itinago yun, di ba? Kung wala kang tracking, dito sa Amerika, sobrang mahalaga sa amin yan. Yung mga resibo rito ng mga tao nakalagay sa basket. Kasi mahalaga yun, di ba? Yan. Mayroong pang-apat na very important. Dahil dito sa resibo, matutulungan natin ang gobyerno na makakolek at maka-increase ang kanyang tax collection. Mag-increase yung revenue ng government dahil sa resibo. Paano nangyari yun? Sapagkat kapag ikaw ay bumili sa tindahan at ang tindahan ay nag-issue sa iyo ng resibo, makukuha na siya ng BIR system na yung merchants ay mayroong sales. May nangyaring sales, mayroong binta. So, yun ang calculation ng BIR para singilin yung merchants, yung nagtitinda. Pero kung wala siyang resibo na i-issue, malamang yung inyong transaction walang nakakarating sa BIR na report. So, kapag walang resibo, walang dahilan at batayan ang BIR para tama ang kanyang kukoleksyonin na revenue, BIR revenue tax sa isang nagtitinda. Yun ang pinakamalagang impact na matulungan natin ang gobyerno para makapag-collect siya ng tamang buwis. Kaya sa ating campaign, na bawat bili mo o
humingi ka ng resibo sapagkat sa resibo ang savings ay sigurado. Ayun. Yes. So, we are we promote yung receipt management. At ang maganda pala, nakita natin yan sa Pilipinas, may batas na inutusan ang mga merchants na mag-issue ng resibo. Batas siya. Ang problema, tayo ng mga namimili, baliwala lang, hindi natin pinapabayaan lang. Palagay ko ngayon, hindi na, dahil may savings eh. May kapalit. Magkapalit. Oo, balik. Now, ang pagtatagalan nyo, paano nagde-develop yung savings doon? Paano nagkakaroon ng pera, nagkakaroon ng sinasabing savings? Yun ang mga abangan natin ng mga impormasyon sa pag-start natin by March. Kasi, napaka-exciting ito. Sa totoo lang, the first and the number one ito ngayon, small business sa buong mundo. Wala pang gumagawa ng ganito. Yeah. Tayo lang mayroong programa at secured na ho ito, na copyrighted na lahat dito sa Amerika. Kaya yung gustong sumabay na lang. Mabait naman kami nila chairman para tulungan sila, di ba? Pero huwag nilang i-attempt na gumaya. Kasi secured na yung system natin. Now, bakit namin naisip ang pinakamadaling paraan ng savings? Ay napakahirap talaga sa Pilipino magkaroon ng savings. Di ba? Siguro ngayon, tanongin natin yung mga kasamahan natin yan, may savings mo kayo? Ilang porsyento kayo magsabing wala? Di ba? Dahil dito sa savings, magkakaroon ng savings ang lahat ng Pilipino. Bakit? May resibo lahat yun eh. Kapag nagsimula siyang gumastos, simula siyang namili, kasali na siya sa ating programa. Ang exciting part, itong programa ito ay developed and managed, known by Filipino Global. Kaya napakaganda itong design ng overseas Filipino natin at yung BK natin, global, ay masabi natin ito yung proponent ng programang ito among the overseas Filipino. Kaya yung mga kasamahan sa BK, tune in lang kayo ngayong darating na March kasi marami ho itong mangyayari. At excited tayo lahat, kahit dito sa Amerika, nila nabuksan na raw dito, hindi, ako gusto ko sa Pilipinas magsimula. Yan po ang ating background ng ating savings sa resibo. Sir John, ang kagandahan ito, OFW ang initiative, naging initiative. Yan. Yes, kaya talagang kailangan ang tinikin tayo ng mga OFW natin dahil ay tayo ngayong nag-initiate nito tayo nagsimula. Yeah, nagsimula. So, kaya tama si Sir Jun, tutunan po kayo mga kabakas at lalo-lalo na po yung mga pamilya ninyo dahil ay nawarga na tayo. Ito na yung ating inihintay. Ngayong March. Yes. Yes, Yung ano ba, yung launching, ano bang inaasahan ng ating mga OFW na matutunghayan doon? Una, yung mga pag-start sa registration, kung paano ang information tungkol talaga doon kasi puro videos ang kanilang mapapanood.
maraming avatar na papasok doon na mag-explain about the project. So, kapag nag-registered na sila at nag-start na silang mag-process ng resibo, doon sa system back office nila, mamomonitor na nila doon kung magkaano at papaano ang savings. Bigyan ko na lang muna kayo ng pinaka-overview. So, kapag kayo ay nakarehistro na, meaning may registered na kayo sa apps, sa account, naka-apps kung lahat yan, nag-create na kayo, good na kayo sa lahat ng mga registration, at magsimula na kayong mag-picture ng inyong mga resibo at ipadala lang sa system. Ganun ang kasimple. At i-type lang ninyo yung amount ng resibo. Halimbawa, ang resibo mo nakuha ngayon ay 1,000 pesos. Doon sa app mo, buksan mo lang yun, ipasok mo yung amount, type mo yung amount ng 1,000 pesos at picturean mo yung resibo at ipadala. Pag-click mo doon, makikita mo na magkaroon ka ng credit points. Doon magsimula yung savings sa credit points. Sa 1,000 na amount ng resibo, ay mayroon pa doong 100 na credit point. 100 Credit points, okay? Oo. Ang pangalan niya, credit points. So, kapag meron kang 10,000 na resibo, ilan yun? 1,000. 1,000. Oo, na 1,000 credit points. Okay? Oo. So, anong mangyayari sa credit points? Ang credit points na yan ay pupunta yan sa global points. Okay. Global. So, from credit points, mapupunta na siya sa global credit point. Global points, ang pangalan niya global points. Doon din sa cellphone ninyo, makikita ninyo yung global points ninyo. Pag nasa global points na ninyo, ang inyong points sa system, global points ang pangalan, mayroon doon bintahan, ibibinta ninyo yon. Click ninyo, makikita nyo yung price today doon sa cellphone. Yung equivalent ng points. Yung magiging value pag bininta mo. Okay. Halimbawa, may 1,000 na global points ka. Or global galing sa credit, papuntang global. Okay. No? At nakita mo ang halaga ngayon ay 10 centavos in dollar. So pag bininta mo yon, mayroon kang $100. $100. Kasi 1,000 yung global points mo eh. Di ba? 1,000. Okay. Ay 10 centavos ang mga global points. So mayroon kang $100 doon sa binta ng iyong global points. Binibinta mo ang global points. Okay. Ano ba yan? May limit? Yung pag i-input ng ng resibo? May limit ba yan? Hanggang magkano? Kung ano yung laman ng resibo mo, Tuloy-tuloy. halimbawa, mamaya may resibo ko ulit, di ba, namili ka, di ba? Ganun lang yun, kasimple. Maka 10,000 points sila, 3,000 pesos, maka $300 sila sa buong isang araw, dalawang araw. Tandaan niyo from credit points to global. Global. Ang pinaka-bumibili nun yung global ng points. And then the Oo. global, paano silang kumikita sa pamamagitan ng points? Alin. Yung global points kasi, di ba na-transfer yung credit points to global? Lumalaki kasi yung global points, lumalaki siya dahil may compounding program.
Para siyang machine na lumalaki, dumadami. Mm. Oo. Yun ang uniqueness nun, ang tawag doon, compounding system. Okay. So, Kaya malamang isang linggo o whatever, kasi namomonitor mo eh, oo, nakikita eh. na yung global points mo lumalaki na. Ganun. So, Ngayon, tanungin nila, paano lumalaki? Ay, mahirap ko lang i-explain yun. Mahabang explanation yun pag in-explain ko pa. Oo. System na lang ano doon. Mahabang explanation eh, di ba? Ngayon, tandaan nyo lang yan lumalaki. Ganon. So kapag nakita mo ang global points mo, let's say meron kang 1,000 na global points, at gusto mong magkapera, ibenta mo yung global points. Anytime, gusto mong ibenta. tapos, paano makukolekta yung mga nag-gain nila na katumbas ng points? Paano makukuha? Yung pinagbintahan, Oo, paano makukuha ng ating mga kung meron kang bagong bangko, ipapasok doon sa iyong Visa card. Diyan sa Philippines ngayon, for ano muna tayo, Gcash. So doon mo makuha ang pinagbitahan mo sa Gcash. Maghintay ka lang ng at least 8 hours. 8 hours na transfer. Ma-transfer na yun yung pinagbitahan mo. Now, so, gastos ko ulit. Yung pinabibili ka ulit, di ba? Gumakas ulit. Dali lang yun. So, ganun siya ulit. Ngayon, yung global points, mayroon kasi company sa Amerika na bumibili nun. Yung global points. Kaya siya naman ang magbibigay ng pera, bumibili niya yung global points. Ang common, alam mo na, yung ating mga kababayan, ang laging tanong na meron ba silang Sabi ko, may explanation ako dyan. Itong pinag-usapan natin, wala sila gastos consumer nila. Hindi, yung isa kasing uri, negosyo yun, hindi pa ito. Business yun. yan, walang gastos yan, libre yung apps. Libre, ayun. Ipaliwanag ko sa inyo yung dalawang klaseng membership kasi dito. Mayroong dalawang membership. Yung una, yung tinatawag natin Philippine Consumer Saver. Yung point. Makakatanggap sila ng ID. Walang bayad yun, lahat walang bayad. Magkakaroon sila ng credit points kapag namili sila sa mga tindahan natin. Lahat ng tindahan na affiliates natin, sa store, lahat. Magkaroon sila ng credit points. So, yung pangalawa, yung ROS, yung Receipt Owner Saver. Dalawang membership ko. So, dito, mahalaga lang dito, nag-earn sila ng credit points at napupunta sa global. At kapag nasa global, ibibinta na nila yung global points. Ganun siya. So ngayon, ganun lang yung savings. Gumagalaw. As simple as that. So, yun ang isa nating membership program na magkakaroon sila ng savings habang namimili. So, yung next siguro natin i-discuss later, yun naman sa negosyo. May negosyo ka side. So, huwag mo na yun. Masyadong habang. Doon muna tayo sa libre. Yun ang hanap ng mga kababayan natin. Libre, pamilita. Yan ba yung idea? Ang libre, pag binenta mo ang iyong global points, 10 centavos ang halaga. Pag nasa business ka, pag binenta mo, halos mataas ang halaga. Kasi business. Pag Kaya hindi sila,
Dapat, tumataas Mert ang halaga. Halimbawa, kung libro pa lang, 10 centavos. Pag business ka, maaari 25 centavos na. Dumudugli. Ngayon. Oo. siyempre, Oo. kung gusto mong kumita ng malaki, may konting puhunan yan, di ba? Oo. Pero konti lang. Ano mo kami puhunan? Hmm. Sabi ko na sa inyo. 5 piso. Ang laki naman ng puhunan, 5 piso. Piso, may negosyo ka na. Talagang pang public service talaga eh, no? Oo. Kasi, ang gagawin mo lang doon sa business, yung sa all business. Sa business na, bigyan ko lang ng idea sa business. Lunudan mo lang ng points yung iyong cellphone. Load. Loading, yeah, loading. Loading na Parang SIM points. card. Oo, parang points loading ang tawag doon. Receipt credit points. Load. Pwede ka mag-load ng 5 piso. Para ma-process yung 1,000 points. Yung libo mo, halaga ng 1,000 ang pwedeng i-manage ng 5 piso mo. Oo, gano'n. So, kung gusto mong marami, sa business na to sa business na. Kung gusto mong marami, ay bibili ka lang ng credit points, tawag doon, receipt points pala, receipt points. Mayroon kang, kasi per 1,000 na resibo, 5 pesos lang. 5 pesos lang. Oo. Kung 2,000, ang kayang i-manage mo, 10 pesos lang. Pambili mo lang ng ano yun ng candy. Banana yun, di ba? Hindi, mahal na yung banana yun eh. Oo, mahal na banana ko. Candy lang. Sir John, nakikita ko na yung Pilipinas, ang ganitong ori ng ito na talaga sa luha. Kung inyong nakita yung mga loading ng mga telcos, yung mga load na yun, Oo. halos ganun ang pagka-format niya. Oo. Oo. So, pagkakaiba lang, ito ang niloload nila, receipt points. May perang bumabalik. Eh, yung load wala eh. Ano ka lang, Oo, magpe-Facebook ka yeah. lang, tsaka tatawag. Yeah. Oo. So kasi, ang dahilan bakit sa business magpabayad sila kasi nung kanilang resibo na i-file natin. Kasi gagamit tayo ng mga server na malalaki, may gastos yun eh. Ay i-file kasi natin yung resibo niya doon. 1 year yun naka-keep yun, naka-manage yung resibo. Kasi kailangan yan i-print later on, kasi gano'n na siya. So, kaya na, pati mga yan kasali eh. Nauna pa yata sa atin. Nauna pa sa atin. Kasi hindi lang, gano'n lang kasi ko eh. Now, anong impact nito? Ang impact kasi niya, yung tao, matulungan siya na i-manage yung pera niya na pumapasok at i-manage niya yung gastos kung saan napupunta yung pera niya. Regardless of malaki or maliit na pera, ito ang totoong financial education, literacy. So, imagine yung taong, wow, ito yung pera ko, alam ko kung saan napunta. Di ba ang laking bagay yun? Pero ito sir John, actual talaga na financial literacy. Oo, yan mismo. Yan mismo. Na yung lahat ay sasali na mag-aral. Kasi may rewards. May financial rewards. So, it looks like magkaroon talaga ng shipping ang industriya sa Pilipinas as a whole at sa Pilipinas. Kaya, yung message natin na ito ay initiative ng mga overseas Filipino. At palagay ko, ang Pilipino na magkaroon ng savings, napaka-importante yan.
galing doon sa gastos management. So, natawag na yung overlook na ano ha? Gano'n. Kasi tama yung programa natin. Ngayon, ang tanong nila dyan, yung bumibili, bakit niya binibili yung global points? Oo, yun nga, yun ang maraming tanong. Paano siyang kumikita? Kasi binibinta rin niya. Saan? Binibinta niya ang naging reward points ng mga company. Di ba yung mga company may mga reward points sila? Binibili doon yun. Oh, yung global points natin naging reward points. Na-convert sa naging reward points at ginagamit ng mga supermarket para pang-promote yun sa produkto nila. Ginagawa nilang loyalty reward. So, kaya pansin mo yung points para sa produkto. Pinagpapasahan, may bumibili. Yun, okay yun. So, yun, station, kaya, hindi ka kami Oo, hindi lang, lahat talaga. mga sigawan natin. Oo, yun. May tanong tayo, ano bang klaseng resibo ang kailangan? Actually, ang program ay tinatawag na spend management. Ibig sabihin, gastos mo, kapag bumili ka, walang resibo, kahit amount, pwede mo ipasok, yung amount ng binili mo. Ang resibo ay secondary records lang yun. Halimbawa, sumakay ka sa tricycle, 20 pesos. Oo, Wala namang resibo yun. oo. Pero gusto mong i-record yung iyong gastos. Halimbawa, namasahe ka sa jeep, o bumili ka dyan ng, dyan sa mga vendor. Wala namang mga resibo doon. So, mahalaga doon, ikaw ay i-record mo lang yung amount na iyong ginastos. Sunod-good tayo ron. Pero doon sa mga tindahan na sigurado tayong may mga resibo na original, hindi mo yun. Hindi mo. Oo. Pero kung alam mo naman na walang resibo yun, naglulukuhan tayo pag hiningi mo. Bibili ka ng saging dyan sa tumpok-tumpok. Sabi mo, ganyan, resibo. You know? Kahit susulat lang. Sulat na ako, tapos ipasok mo sa apps mo. Paano yun kung gagawa lang, kunwari? Gagawa, hindi po yung may load eh. Ha? May load. Yung kanyang cellphone may load. Alam mo, may load ka ng 1,000. No? Tapos, ang kaya na ng system na i-process, hahawa na ikaw mo din, ay 1,000 lang din. Okay. Kasi lunudan mo eh. Lunudan mo yung system niya, yung cellphone mo. Kapag walang load, hindi siya magpapagsyon. Yung yung mga bills. Kasama yun. Lahat nga eh. Pati pala mga bills, ano pa ba yung mga ano natin, mga resibo natin? Basta lahat ng pinaggastusan. Ayos yan pati pampaano yan pampaganda. Lahat nga eh. May After the break, ano ba hindi ko na po agad. ano ba yun? Mihina boses mo Mihina. Yan. Yes. Yung may mga katanungan kasi na 1 month ago na resibo, pwede ko bang i-upload or Oo. yung Siguro para standard tayo, ito na lang ang muna yung current pag nag-start tayo ngayong Marso. yes.
Oo. So yung last year hindi na pwede, 2023. Huwag na muna para current. Kasi- Diba? Oo. Kasi, oo nga, kasi nag-start ko na, ano. So, mag-start na sa March. Sayang, Mag-start na sa March. sayang yung sinyaping ko sa Japan. Pwede ba yun? Sa ibang bansa, pwedeng resibo? Kasi sayang yung 1,000 lapad na pinangbili ko. Di ba, marami ka pa naman ginawa. Ayun, Magsasapi ka pa naman ulit eh. sabi nga, hindi tayo titigil Mura lang yun. 1,000 lapad, mura lang sa pesos yun eh. Oo. So, yung upa sa bahay, Ayun. sa kuryente, Talaga, pati sa bahay. sa mga lahat nga ng gastos eh. Halimbawa, Hospital. Ayun. basta lahat. Sa OFW, Chairman, yung mga pinapadala nilang pera, Remittance. remittance, hindi yun. Tapos, halimbawa, nagpapagawa sila ng bahay dito sa Pilipinas. Pagpapadala nila ng pera, may points yun. Pag binili pa ng materialis ng bahay, another points yun. Kasi parang secondary spending yun. Sayang. Hindi yun. Sayang yung last year. Pero sa bawi-bawi yung ginastos niya, no? Bawi-bawi yung ginastos niya. Oo, sa bawi. Oo. Diba? Yung last year na ginastos. Galing system. Kaya design talaga ito sa OFWs natin. Oo. Halimbawa, nagpapadala doon kay Mister. Di ba? May point si Mrs. na nagpadala. Si Mister ngayon, nasa kanya na yung pera, right? Ngayon, sikat si Mister, nagpainom. Oo, bumili ng mga, sikat eh. Nagpainom ng barkada. Yan, di ba? Kahit yun, basta ni-record ni Mister yung pinambili ng beer o ano pa. Okay, meron tayong May kondisyon. Oo. okay, meron tayong 11 minutes. Nag-ano ang ating Google Meet. Anyway, sa 11 minutes siguro yung final message ni Kajun sa ating mga nakikinig, mga followers and viewers. Mahaba ba yan? Exciting part kasi tayong mga OFWs, nakadevelop tayo ng programa para sa ating pamilya at sa buong community at may impact siya sa buong bansa. So, malamang kapag nakita natin yung progress sa Philippines at may chance na umuwi na sila, di ba? Ano ba, kumikita na sila rito. Na yung kinikita naman nila sa abroad ay kinikita rin sa Pilipinas. Eh bakit pa nga naman aalis yan? Diba? Kaya yung exciting part na to dahil yan yung power ng technology na mayroon tayo ngayon. So, siguro isa lang sa masaya tayo dahil pinahit natin yung tamang programa para lang doon sa kapakanan din natin lahat. Yes, wow! Palakpakan natin ang ating kapatid na si June from California. Sa wakas. And of course, ang ating partner, founder Albert Bonson. Alam ko, excited ito eh. Yung business side, napakagandang negosyo nito. No? Kaya huwag lang muna nating discuss dito ngayon. Oo nga, yun muna tayo sa ano. Portion siya. Oo, iba naman. Excited lahat ito. Kasi siyempre ibang level yun. Ibang level ng kita pagdating sa negosyo. Yung ngayon. Ayan. Okay, yes, Chairman. Ano Yes, yung final message? ako, very loud and clear ang saan ay kami talaga na excited na Catherine dahil dito sa darating ng Mars ay ikikita na natin
magdaanan tayo. At kasama din ano, salamatan po yung Mina, boses mo ha, Albert. ayos, Mukhang salamatan po yung excited ka. Oo nga. Yan. Ayan. Salamatan po yung si Sheldon. Although, si Sheldon po ang siya po ang Secretary General ng American Federation. Mina ulit. Siguro sa internet, Catherine. Oo nga. Well, siguro, anyway, salamatan na lang natin siya dahil nga hanggang sa huli ay nandyan pa rin siya, manakusa na ilang buwan, taon, tayo kumbaga, naghanap ng parang pangkumita. So, nandito na yung solusyon. At ulitin ko, si Sheldon po siya pong Secretary General natin sa American Operation. Vice Chairperson din po siya sa American Operation na kung saan ay nakakatuwa dahil nga instead na unahin yung sa Amerika dito sa sistema nito, inuuna na talaga Pilipinas. Ang gusto niya nasa Pilipinas. Ayun. Pangalan po natin, malapit na po, ilang araw na lang. Yes! At hindi po ito scam ha, kasi sa scam may malaki kayong perang gagastos. Yan dito 5 piso. Libre pa nga. At panahon pa po ng undoy, yan na po ang pangarap ni Kajun. Undoy ang nagpapaalala sa amin. Yan ang nasa utak niya. Pero naging successful siya sa Amerika. Sa Pilipinas kasi, alam mo na, pero meron din namang mga natulungan din. Kahit papano. Pero, mas talagang naging successful siya at nagamit niya yung kanyang napakahusay na idea sa Amerika mismo. At ngayon, binabalik niya ulit sa ating mga Pilipino. Yan, napakagaling. Yes! Okay! Catherine, saglit na po. Catherine, saglit na po. Okay. Si Sir John, ginamit talaga siya ng Panginoon upang Yes. umulan ng Pilipinas. At napakaliit. Maraming salamat. Ang lit-lit na mundo. Nasa simulan na lang. Diba? After so many years, nagkita kami dahil lang sa resibo. Di sinasadya, nagkagulatan na kami. Ayan, thank you so much. Okay, pasamantala na po kaming magpapaalam. At maraming salamat po sa ating Kajun at kay Ka-Albert. Ito po si Terry Alpa para sa programang Buhay OFW ngayon. Good luck po at saludo po kami sa ating mga sundalo.